Tiniyak ng Transportation Department na hindi kukonsentihin ng pamahalaan ang anumang uri ng pang-aabuso ng mga tauhan ng gobyerno. Kaya naman ang 5 tauhan ng LTO na umano'y ng maltrato ng motorista tuluyan ang tinanggal sa trabaho. Yan ang sentro ng balita ni Jessie Atienza. Sibak na sa serbisyo ang 5 LTO personnel na sangkot sa insidente ng pagmaltrato sa isang motorista. Matatanda ang nakunan ng cellphone video ang pagtatalo ng isang lalaki at mga personnel ng Land Transportation Office Region 7 noong Pebrero 28 sa bayan ng Panglao sa lalawigan ng Bohol. Kinapkapan pa ng isang LTO enforcer ang lalaki at nakuna ng patalim. Dito na lumala ang tensyon. Ano na kumusyon? LTO versus Inamban pa ng saksak ng isa sa mga LTO enforcer ang lalaki na umani ng negatibong reaksyon sa publiko. Ayon sa Department of Transportation, hindi kinukonsinti ng pamahalaan ang anumang uri ng pang-aabuso. That's why we acted very swiftly. It happened, I think, on a Friday. We just sent one of our assistant secretaries here to investigate. But on Monday, we made the swift decision to dismiss the 5 enforcers. And I think this sends a very strong message that the President will not tolerate this sort of behavior from people in government, especially law enforcers. Samantala, nakipagpulong naman si DOTR Secretary Vince Dizon kasama ang ilang opisyal ng ahensya kay Cebu Governor Gwen Garcia at mga opisyal ng Cebu Province. Tinalakay ang mga problemang kailangang ayusin sa patuloy na ginagawang Cebu Bus Rapid Transit na nagkaroon ng mga revisions at aberya. Ang resulta, naperwisyo ang mga motorista dahil sa tindi ng traffic na naidulot. On behalf of the President, you know how close Cebu is to the heart of the President. He has really instructed all of us to push these projects for the benefit of the Cebuanos. But as you said, they can only truly be for the benefit of the Cebuanos if there is proper consultation. And we are able to take into account all concerns of the city, the province, and ultimately the people of Cebu. And we have heard that loud and clear. I thank you because it really shows the attitude from now on. It's the signal coming from DOTR that you're ready to listen, to know what is the reality on the ground. And you are one with us in being able to achieve results that are indeed beneficial to the people and not to anybody else. And that we work for the same government after all. And we must do all that we can to help the President achieve the goals of his administration. We're here, we're in full support. Sa mga susunod na bahagi ng trabaho ng Cebu Bus Rapid Transit Project, magkakaroon na ng bukas na konsultasyon sa pagitan ng Department of Transportation at ng lokal na pamahalaan ng lalawigan upang masiguro na magiging tugma ang mga gagawing revisions para mas maging epektibo ang proyektong naglalayong makatulong sa transportasyon at problema ng trapiko sa Cebu. Bumisita rin sa Iloilo at Bohol ang kalihim ng DOTR para mag-inspeksyon sa mga airport at sa Visayas Container Terminal kasama ang mga undersecretaries. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.